Noong taong 2000, may isang email na biglang lumitaw sa mga computer ng milyong-milyong tao sa buong mundo. Simple lamang ang mensahe, I love you. Tatlong salita, walang pagbabanta, walang babala, walang anumang senyales na may mali. Para lamang itong ordinaryong mensahe mula sa isang taong nagmamahal. At marahil, iyon mismo ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang nagbukas nito. Ngunit sa sandaling pindutin nila ang file, may isang bagay na nagsimulang mangyari. Tahimik, mabilis at halos hindi napapansin. Habang ang karamihan ay nagsisimula pa lamang sa kanilang araw, unti-unti nang nahahawaan ang mga computer. Mula sa isang opisina patungo sa isa pa, mula sa isang bansa patungo sa susunod. Parang apoy na tinatangay ng hangin, walang nakapigil, walang nakahula. At walang nakakaalam kung gaano kalaki ang magiging pinsala nito. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimulang mawalan ng kontrol ang ilang kumpanya sa kanilang mga computer system. Nawawala ang mga mahalagang files, nagkaroon ng error ang mga network at sa bawat minutong lumilipas, mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, umabot ang problema sa buong Europa, pagkatapos ay sa Amerika at kalaunan sa halos lahat ng sulok ng mundo na may koneksyon sa internet. Ang isang simpleng email ay naging pandaigdigang krisis at habang unti-unting natataranta ang mga eksperto sa computer, iisa lamang ang tanong na gusto nilang masagot. Sino ang taong nasa likod ng isa sa pinakamalaking cyber attacks sa kasaysayan? Marami ang nagginalang isa itong operasyon ng isang malaking organisasyon. May ilan pang naniniwalang maaaring gawa ito ng mga profesional na hacker mula sa ibang bansa. Ngunit habang patuloy ang investigasyon, isang nakakagulat na katotohanan ang lumitaw. Ang pinagmulan ng virus ay hindi mula sa isang military laboratory, hindi mula sa isang multinational corporation at lalong hindi mula sa isang lihim na organisasyon. Ang pinagmulan nito ay isang maliit na apartment sa Maynila. At ang pangunahing pangalan na lumitaw sa investigasyon ay isang dating estudyante. Ang pangalan niya, Onel de Guzman. Ngunit bago niya pa aksidenteng baguhin ang kasaysayan ng internet, kailangan muna nating balikan ang panahon kung kailan ang internet noon ay hindi pa bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Isang panahon na kung saan ang pag-online ay hindi simpleng pagpindot lamang ng isang button. At isang panahon na kung saan nagsimulang mabuo ang ideyang magpapayanig sa buong mundo. Sabay-sabay nating alamin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. Sa panahon natin ngayon, halos imposible nang isipin ng buhay na walang internet. Kapag may mga tanong tayo, sa Google tayo pumupunta. Kapag may gusto tayong kausapin, may Messenger. At kapag may gusto tayong panoorin, nandyan ang YouTube o kaya ang TikTok. Para bang natural na bahagi ito ng ating buhay. Ngunit noong dekada 90, ibang-iba ang sitwasyon. Mahal ang internet, mabagal, at hindi basta-basta naaabot ng karaniwang Pilipino. Sa katunayan, maraming pamilya noon ang walang sariling computer at kung meron man, hindi nangangahulugan na kaya nilang magbayad para mapanatiling konektado sa internet. Isa sa mga nakaranas nito ay si Onel de Guzman, isang batang mahilig sa computer, mahilig sa programming at may kakaibang interes sa kung paano gumagana ang mga system sa likod ng teknolohiya. Habang ang ibang tao ay simpleng gumagamit lamang ng computer, si Onel ay gustong maintindihan kung paano ito gumagana, paano ito nakokonekta at paano ito nakikipag-usap sa ibang computer at higit sa lahat, paano ito maaaring kontrolin. Sa mga panahong iyon, unti-unti nang lumalawak ang internet at para sa maraming tao, ito ang future. Ngunit para kay Onel, isa rin itong bagay na hindi niya lubos na maaabot. Dahil tulad ng maraming estudyante noon, limitado rin ang kanyang kakayahang magbayad para sa internet access. At dito nagsimulang mabuo ang isang tanong. Isang simpleng tanong na kalaunan ay magbibigay simula ng lahat. Kung ang internet ay para sa lahat, bakit kailangan itong bayaran
At kung may paraan upang makakuha ng access ng libre, mali ba yun? Sa unang tingin, parang simpleng tanong lamang ito. Ngunit kung minsan, ang mga pinakamapanganib na ideya sa kasaysayan ay nagsisimula sa mga simpleng tanong. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang pag-aaral, dumating ang panahon na kung saan kailangan gumawa ng thesis ang mga estudyante. Para sa karamihan, isa lamang itong requirement, isang hakbang bago makuha ang diploma. Ngunit para kay Onel, isa itong pagkakataon upang patunayan ang isang ideyang matagal nang umiikot sa kanyang isip. Sa mga panahong iyon, napansin niya ang isang malaking problema. Maraming tao ang gustong gumamit ng internet, ngunit kakaunti lamang ang may kakayahang magbayad para rito. At habang pinag-aaralan niya ang mga computer system, unti-unti niyang natuklasan ang isang kahinaan nito. May paraan upang makuha ang internet credentials ng ibang user. May paraan upang gamitin ang access na iyon. At may paraan upang ikalat ito sa iba. Sa kanyang pananaw, hindi ito simpleng pagnanakaw. Para sa kanya, isa itong paraan upang gawing mas accessible ang internet. Ngunit dito magsisimulang magbanggaan ang dalawang magkaibang pananaw. Ang pananaw ng isang programmer at ang pananaw ng batas at ng etika. Nang iharap ni Onel ang kanyang thesis proposal, hindi ito tinanggap. Para sa kanyang mga propesor, ang konsepto ay napakamapanganib. Maaari itong gamitin upang makuha ang pribadong impormasyon ng ibang tao. Maaari itong magdulot ng malaking pinsala at maaari itong maging simula ng isang seryosong problema. At sa puntong iyon, maraming estudyante ang maaaring sumuko na lamang. Maraming tao ang maaaring tanggapin na lang ang pagkatalo, ngunit hindi si Onel. Dahil minsan, ang pagtanggi ay hindi nagiging katapusan ng isang ideya. Minsan, nagiging gasolina pa ito upang lalo itong pagbutihin. At iyon ang eksaktong nangyari. Matapos ang rejection sa thesis ni Onel, hindi tuluyang nawala ang proyekto. Sa halip, patuloy itong umunlad. Patuloy itong pinag-aralan, patuloy itong binago, at patuloy itong sinubukang gawin ulit. Habang ang karamihan ay nakikita lamang ang computer bilang isang makina, nakikita ito ni Onel bilang isang puzzle, isang sistema na maaring pag-aralan, baguhin at kontrolin. Sa bawat code na kanyang isinusulat, mas lumalawak ang kanyang kaalaman, mas lumalawak ang kanyang kakayahan, at kasabay nito, mas lumalaki rin ang potensyal na pinsalang maaring maidulot ng kanyang ginagawa. Ngunit gaya ng maraming imbensyon sa kasaysayan, ang teknolohiya mismo ay walang moralidad. Hindi nito alam kung ito ba ay ginagamit para sa mabuti o sa masama. Ang mahalaga lamang dito kung sino ang gumagamit. At sa puntong ito, unti-unti nang nabubuo ang programang magpapabago sa internet. Hindi pa ito kilala ng buong mundo. Wala pang nakakarinig sa pangalan nito. Ngunit hindi magtatagal at magiging laman ito ng balita sa buong mundo. May 4, taong 2000, alauna ng madaling araw, tahimik ang karamihan sa mundo. Habang ang iba ay natutulog, may isang bagay ang nagsisimulang gumalaw sa digital na mundo. Isang email, simple, maikli, at halos imposibleng pagdudahan. Sa subject line nito ay nakasulat ang 3 salitang matagal nang ginagamit ng tao upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. I love you. Sa unang tingin, parang ordinaryong mensahe lamang ito. Marahil galing sa isang kasintahan, marahil galing sa isang kaibigan, o galing sa isang taong matagal mo nang gustong marinig. At dahil sa pagiging simple nito, napakaraming tao ang nagbukas ng file. Hindi nila alam na sa mismong sandaling iyon, nagsisimula na ang isa sa pinakamalaking cyber outbreaks sa kasaysayan. Sa likod ng mensahe, nakatago ang isang malicious script, at sa sandaling mabuksan ito, agad itong kikilos, kokopyay ng sarili, hahanapin ang mga kontak ng biktima at ipapadala ang sarili sa mas marami pang tao. Hindi nito kailangan ng dahas, hindi nito kailangan ng armas, hindi nito kailangan ng kahit anong bala o baril. Ang kailangan lamang nito ay isang click, at milyong-milyong tao na ang kusang gumawa nito.
Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang lumipad ang virus mula sa isang computer patungo sa iba pa. At habang lumilipas ang bawat oras, mas lalo itong lumalakas. Hindi dahil ito ay nagiging mas matalino, kundi dahil ang tao mismo ang nagkakalat nito. At iyon ang dahilan kung bakit nagiging napakahirap nitong pigilan, dahil sa pagkakataong ito, ang pinakamalaking kahinaan ng teknolohiya ay hindi ang computer, kundi ang taong mismong gumagamit nito. Pagsapit ng umaga, nagsimula nang tumunog ang mga telepono sa iba't ibang kumpanya. May nawawalang files, may hindi gumaganang computer, may mga system na biglang nagkakaroon ng problema. Sa simula, akala ng marami ay simpleng technical issue lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang oras, lumalabas ang tunay na lawak ng problema. Ang virus ay hindi lamang nasa Pilipinas. Nakarating na ito sa Singapore, Hong Kong, Europa at kalaunan sa Estados Unidos. Ang mga email server ay nagsimulang mabigatan. Ang mga kumpanya ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanilang mga network. At habang sinusubukan nilang ayusin ang mga problema, mas lalo lamang itong kumakalat. Para itong digital na pandemya, ngunit sa halip na katawan ng tao, ang nahahawaan ay mga computer. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng mundo kung gaano ito kahina sa isang coordinated cyber attack. Hindi pa tapos ang kwento, dahil sa mga susunod na oras, ang virus ay makakarating na sa ilan pang pinakamahalagang institusyon sa buong mundo. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, unti-unting lumalabas ang tunay na lawak ng pinsalang dulot ng I love you. Hindi lamang ordinaryong tao ang naapektuhan nito, hindi lamang malilit na negosyo, pati na rin ang ilan pang pinakamakapangyarihang organisasyon sa buong mundo, tulad ng mga bangko, mga telecommunication companies, mga media organizations at maging ang mga ehensya ng gobyerno. Isa sa pinakanakakagulat na naapektuhan ay ang Pentagon ng Estados Unidos. Sa mga panahong iyon, ang Pentagon ay isa sa pinakamalagang sentro ng military operations sa buong mundo. At nang magsimulang kumalat ang virus sa kanilang mga email systems, napilitan silang gumawa ng agarang aksyon. May mga email network na pansamantalang isinara. May mga computer na agad na inalis sa koneksyon. At may mga eksperto na halos hindi na umalis sa kanilang mga opisina habang sinusubukang pigilan ang patuloy na pagkalat ng virus. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang isang bagay na dati ay tila imposible. Isang simpleng computer program ang nakapagpahinto sa operasyon ng ilan sa pinakamakapangyarihang institusyon sa buong mundo. At habang dumarami ang biktima, lalo naman lumalaki ang tanong, sino ang may kagagawan nito? Habang patuloy ang outbreak, nagsimula na rin ang isa sa pinakamalaking digital investigation sa panahong iyon. Sa iba't ibang panig ng mundo, nagsama-sama ang mga eksperto, mga cybersecurity specialist, mga intelligence agencies, mga law enforcement units, at maging ang FBI. Lahat sila ay naghahanap ng iisang tao. Ngunit may problema. Noong taong 2000, hindi pa ganun ka-advanced ang digital forensics. Hindi tulad ngayon na halos bawat galaw online ay may naiiwang bakas. Mas mahirap noon, mas mabagal, mas limitado. Ngunit kahit ganun, unti-unti pa rin nabubuo ang isang puzzle. Sa bawat email, sa bawat server, sa bawat infected machines, may bakas na naiiwan. At habang sinusundan nila ang mga ito, iisa ang direksyong tinuturo ng lahat. Maynila sa bansang Pilipinas. Habang ang buong mundo ay naghahanap ng isang international cybercriminal, ang kanilang investigasyon ay unti-unting humantong sa isang dating estudyante. Hindi sa Russia, hindi sa China, hindi sa Amerika, kundi sa Pilipinas. At sa puntong iyon, nagulat ang buong mundo. Nang matukoy ng mga investigador ang posibleng pinagmulan ng virus, nakipagtulungan ng mga international authorities sa mga otoridad ng Pilipinas, kasama rito ang NBI. At habang papalapit sila sa kanilang target,
Unti-unti ring nararamdaman ni Onel na lumiliit na ang kanyang mundo. Ayon sa mga ulat, sinusubukan niyang alisin ang ilang bagay na maaaring magamit laban sa kanya. Ngunit may mga ebidensya pa ring naiwan gaya ng mga disk, mga files, mga code at higit sa lahat, may koneksyon sa internet. Habang papalapit ang mga investigador, mas lalong nagiging malinaw ang isang larawan. Ang taong hinahanap ng buong mundo ay hindi isang mastermind na may sariling organisasyon, hindi isang milyonaryo, hindi isang criminal syndicate. Isa lamang siyang dating estudyante at para sa marami, iyon ang pinaka nakakagulat na bahagi ng buong kwento. Dahil minsan, ang mga pangyayaring nagbabago sa mundo ay hindi nagsisimula sa mga kapangyarihang tao. Minsan, nagsisimula ito sa maliit na silid, sa isang computer at sa isang ideyang hindi napigilan sa tamang oras. Sa puntong ito, marahil inaasahan ng buong mundo na makukulong si Onel de Guzman. Kung tutusin, milyong-milyong computer ang naapektuhan, bilyong-bilyong dolyar ang naging pinsala at halos buong mundo ang naghahanap sa kanya. Ngunit dito pumasok ang isang problemang hindi inaasahan ng marami. Wala pang sapat na batas noon sa Pilipinas na direktang tumutugon sa ganitong uri ng cybercrime. Sa madaling salita, mas mabilis umusad ang teknolohiya kaysa sa batas. At habang ang investigador ay may ebidensya, may malinaw na lawak ng pinsala, nahirapan silang humanap ng legal na basihan upang tuluyan siyang mahatulan sa paraang inaasahan ng marami. At dito nagsimula ang isa sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng kwento. Ang lalaking pinaghahanap ng buong mundo ay hindi nakulong sa paraang inaasahan nila. Para sa iilan, isa itong kabiguan ng hustisya. Para sa iba naman, isa itong malinaw na babala na ang mundo ay hindi handa sa paparating na panahon ng cybercrime. Pagkatapos ng I Love You outbreak, hindi na muli pang naging pareho ang internet. Ang mga gobyerno ay napilitang gumawa ng bagong batas. Ang mga kumpanya ay napilitang palakasin ang kanilang cybersecurity. Ang mga email providers naman ay napilitang baguhin ang kanilang mga sistema. At ang ordinaryong tao, unti-unting natutong mag-ingat sa bawat attachment na kanilang binubuksan. Sa isang kakaibang paraan, ang virus na minsang nagdulot ng napakalaking kaguluhan ay naging dahilan upang mas seryosohin pa ng mundo ang digital security. At hanggang ngayon, marami pa rin cybersecurity experts ang tumutukoy sa I Love You bilang isa sa pinakamahalagang turning points ng kasaysayan ng Pilipinas dahil ipinapakita nito ang isang bagay na hindi pa lubos nauunawaan noon na sa susunod na malaking banta sa mundo ay maaaring hindi manggaling sa tangke, hindi manggagaling sa missile, hindi manggagaling sa sundalo, maaaring manggaling ito sa isang keyboard. Habang ang mundo ay patuloy na pinag-uusapan ng I Love You virus, unti-unti namang nawala sa limelight si Onel de Guzman. Hindi siya naging tech billionaire, hindi rin siya naging celebrity hacker, at hindi rin siya naging international consultant gaya ng ilang chismis na kumakalat sa internet. Sa halip, pinili niyang mamuhay ng mas tahimik, lumayo sa mga headlines, lumayo sa mga kontrobersya, at kalaunan, nagnegosyo. Para sa marami, tila isang simpleng pagtatapos lamang ito. Ngunit para sa kasaysayan, ang kanyang pangalan ay nananatiling nakaukit sa isa sa pinakamalaking cyber incidents na naranasan ng buong mundo. Kapag pinag-uusapan natin si Onel de Guzman, madaling isipin ang virus, ang FBI, Pentagon at ang bilyong-bilyong dolyar na pinsala. Ngunit marahil, hindi yun ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento dahil ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang nangyayari kapag ang talino ay mas mabilis kesa sa responsibilidad? Ano ang nangyayari kapag ang isang ideya ay lumaki ng higit sa kontrol ng mismong gumawa nito? At ano ang nangyayari kapag ang teknolohiya ay umuusad ng mas mabilis kesa sa batas?
Dahil sa huli, ang I Love You virus ay hindi lamang kwento ng isang hacker. Ito ay isang babala na sa modernong panahon, ang pinakamakapangyarihang sandata ay hindi laging sa baril, hindi laging bomba, hindi laging hukbo. Minsan, isang linya lamang ito ng code at isang click mula sa maling tao. At marahil, iyan ang pinaka nakakatakot na bahagi ng buong kwento dahil habang lumilipas ang mga taon, mas nagiging makapangyarihan ang teknolohiya. Ngunit ang tanong ay nananatiling pareho. Handa na ba tayong gamitin ito ng tama? Ito si Crispin at ito ang mga totoong kwento ng mga taong binago ng kanilang mga desisyon at ng mundong kanilang kinalakihan.